Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano Blanket, broadcast journalist from Albay. Napi ko na yata si Senador Joel Villanueva kasi after siya na mag-deny, magugas kamay ng kanyang kaugnayan sa district engineer na sinibak po sa Bulacan. Naglitawan yung mga videos na magkakilala pala sila at nagsabi pa si Engineer Alcantara na kinukulit siya ni Senador Villanueva isang okasyon. Ngayon napikon si Joel Villanueva gusto mag-file ng kaso sa mga nagpapakalat daw ng misinformation in lies. Yan o. Tinanong natin about dun sa Bulacan, no? Kasi meron tayong information na verified information, hindi bulong-bulong o akala o no, na mahilig ginagamit ngayon sa social media at ilang mga unfortunately news outlets na yung kalumpit mismo lang, no? Yung kalumpit, wow, yung St. Timothy, kahit paano pala may katiting na good character yung Wawaw kasi ayaw niya magsalita dahil alam niya na may ghost project siya. Diba? Low protection, for example, ng Wawaw dun sa kalumpit. 146 dapat yung slope protection. Ang ginawa, 77 lang. So there's a discrepancy of 46 dun sa slope protection. Pero yun, binayaran yun. At anong tawag doon, di ba? Yung St. Timothy, tinanong natin si Miss, I forgot her name already, na 30,000 ang kinikita pero may 800 million dun na paid up sa kanyang kumpanya, di ba? Diskaya pa rin yun. Pero doon sa mismo, sa kalumpit ng mismo, yung dredging ginawa niya, ay nakakolekta siya na hindi niya dinredge pero nakolekta niya. And lalabas na po yan, na-report na yan, and in a couple of days, pwede na siyang kaso. I'm here to just say na we know what's going on and the culprits, yung mga talagang may salarin, sila yung talagang nag-i-inject ng confusion. Turo din turo doon, imbento ng mga impormasyon para mapagtakpan ng kanilang kalokohan. Dumating sa kanila, soft landing na. Yan ang strategy ng mga totoong culprit nitong kalokohan sa flood control. And I know, and I'm sure, it's not just happening in my province, in Bulacan, in all parts of the country. Sir, how do you assess yung Wawaw owner, yung Arevalo, at saka yung Remando? How do you assess it? Well, it looks like they are dummy companies, no? Yung diniscuss namin sa floor kahapon na Kamakalawa, if I'm not mistaken, na ang dami talagang nagpapahiram ng lisensya. At yung mga diskaya, may mga feelers na nagsasabi na magsasalita na sila na kung sino yung mga ng lisensya. Alam natin, bawal yun, pero klaro yan di ba? Even Secretary Bonoan made mention na totoo na nagpapahiram, nabebenta, and dun nga sa tanong na pagka na blacklist, etc., ang bilis nakakagawa ng kumpanya at nakakapasok. Wala talagang mekanismo. So talagang doomed to fail yung mechanisms natin para i-check kung itong mga kumpanya ito, itong mga contractors na ito, talagang tumatalima sa batas. And so with all of this, dun nagsimula sa PICAB, susunod sa mga contract, susunod sa mga WH, ito, equal sa this problem na nagsasuffer ang taong bayan. Again, 3 taon na natin itong tinututukan. Yung kalumpit mismo town, I went there several times, so many years, 3 straight years na binabaha. After the visit ko, pupunta ako dito sa Senate, i-bring up ko sa floor, i-bring up ko sa committee hearings, pero it's falling to deaf ears. Ngayon, Hope Springs Eternal, naniniwala ako na nagdadasal ako na may mangyayari na. But again, kung patuloy tayong magtatakip, kung patuloy tayong mag-e-entertain ng fake news, mag-e-entertain ng mga nag-aasik ng gulo, lagim, talagang gugulo at
mawawala na naman yung attention dun sa mga tunay na mga salarin nito. Kaya dapat file na ng kaso yan. Ako sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much. It's too much, and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Sir, yung anak na kasama mo doon si Vicky Alcantara, ito ba yung pinatutungkol ng mga kakasuhan? Lahat po ng lies na pinapakalat. For example, yung sinasabi nyo, video, picture, lahat ng official may video at picture sa kanya. Official ho yun eh. So pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, si Presidente, mga sekretary, mga senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingle out? So pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, si Presidente, mga sekretary, mga senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingle out? Bakit? Kasi yun ang gusto nilang paniwalaan, yun ang gusto nilang gawin na gulo. Nang sa ganoon, mas mapunta. Yung kumakalat pong video, recorded yata mga kababayan ng ilan sa mga nandun sa okasyon. Di ba nagdi-deny si Villanueva? Never daw siya na humingi ng pabor para sa mga kung anong projects. Biglang kumalat po itong mga balita ngayon na nagliling sa kanya. Magpa-file daw siya ng kaso. Ito yung balita po. Saan ito galing? Agenda ng Billionaire News. Pakinggan po ninyo. Scandal. Isa na namang video ang lumutang sa tila ugnayan ni Senador Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ayan o, si Alcantara. Ng talumpati ni Noy DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bukawi, Bulacan at ng Bagong Pagoda View Deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senador Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Pag po kinakausap ang Sen, wag kang kakulang natin dyan kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, ito na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ang ating puting senador at ang kanyang pamilya. Sa report ng Philippine News Agency, kabuuan 68.84 million pesos ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Ayon kay Alcantara, ang top-notch construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top-notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Sa gitna ng flood control, Nagpilato at ngayon gusto pa mag-file ng kaso, pati daw yung mga taga-media na nag-spread ng lies. I-recorded po. Yung statement galing mismo kay Engineer Alcantara. You see? Anyway, di mag-file siya para maglabasan ng kwento. Di ba po? O ngayon, si Bato de la Rosa naman po. Sabi rito sa report ng News 5, Senator Bato handang imbestigahan ng Duterte admin personalities. Kung may ginawang kalukuhan, may ginawa silang kalukuhan, dapat imbestigahan. Pera ng taong bayan yan. Di porket panahon ni PRRD, i-exempt natin. Di pwede yun. Sabi ni Bato de la Rosa, kahit nung panahon ni Pinoy. Malabo pong maniwala kami, Senator Bato. Bakang mangyari niyan, motion to dismiss or archive. Tulad ng ginawa po ninyo doon sa impeachment trial kay Sara Duterte. Ikitang-kita namin yung pagtatanong ninyo ng sabi ni Sara Diskaya, 2016 onward niya kami nagsimula na pumasok sa flood control. No more question. Nothing follows. Bigla po kayong natigilan. Tumigil sa pagtatanong. Halata po yun ng ating mga mamamayang Pilipino. Yung sabi ng mga netizens, hindi mo naman siseryosohin ang investigasyon pagkakampi mo. Walang thrill yan. Mas may thrill yung dadamputin ka na ng ICC. Sabi ni Romri, nung imbestigahan si BP Sara sa Senado sa impeachment trial, pinipigilan nyo
paano mapakita ni BP Sara mga ebidensya niya na nagsisinungaling ang mga nag-akusa sa kanya? Di nyo binigyan ng pagkakataon mapakinggan sa Senado? Sabi ni Sarial, isama mo na rin sa investigasyon si Bongo at kanyang pamilya. Wala maniwala kay Bato de la Rosa. Yan si Bato. Flood control. Ha? Sir? Flood control, 2016 doon. Hindi nga, 2012 pa yung record niya na mayroon pang nag-engage sila dyan. Ako nga, klaruhin natin yan next year. So what kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat ibestigahan. So hindi dapat i-limit, sir, sa 2020? Kahit during the time of... Wala ka pera ng bayan yan, pera ng bayan yan. Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi mo pwede yun. Kung gumawa sila ng kalukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy, kasi noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron silang mga ginawang kalukuhan, dapat nabestigahan lahat yan. Sir, sinabi na... Huwag kami Bato, kung desidido kang mag-imbestiga kay Diskaya, bakit nang malaman mong 2016 onwards, tumigil ka na? Tapos si Jinggoy, ayaw ungkatin yung 2016, gusto 2022. 2022 to 2025 daw muna i-focus. Alatado kayo. O ito yung mga latest news kay Diskaya. PICAB revokes the licenses of 9 construction companies owned or controlled by Sara Diskaya due to violations of procurement and licensing laws. Kung dati umuulan ng biyaya, mga kababayan sa mga Diskaya, dahil sa flood control projects na nakuha nila 2016 onwards, ngayon po, umuulan ng bumabaha ng kamalasan. O diba? O ito pa, news update. 8 sa 12 Diskaya luxury vehicles covered by search warrant have incomplete or questionable documents, sabi po ng BOC. Confirm? Questionable? O diba? Kaya na, sabi dito sa report ng Abante, booking na, mag-asawang Diskaya, inugnay kay Digong, nakiparte sa mga congressman. Sabi dito sa report ng Abante, inungkat ni Attorney Jesus Falsis ang umano'y pagkakaroon ng koneksyon ng mag-asawang flood control project contractor na sina Sara Diskaya at Curly Diskaya sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, DDS Diskaya, saad ni Falsis sa kanyang social media post, kasabay ang larawan ng isang taga-suporta ni Duterte kabilang ang dating Department of Public Works and Highways Secretary na si Roger Mercado. Binalikan din ni Falsis ang pagtatanong ng isa pang kaalyado ng dating Pangulo na si Senador Bato de la Rosa kung saan binanggit ni Sara Diskaya na 2016 onwards ito nagsimulang magkaroon ng flood control project. Banat ni Falsis, ito na throwback para sa mga DDS, Diskaya, Duterte supporters. Ayan na yung post ni Jesus Falsis, mga kababayan, isang abogado. Ito siguro yung DPWH official, panahon ni Digong. Barkada din ni Ipe. Ayan Naglabasan yung mga pictures po. Tapos ito pa, sabi ni Atty. Falsis, wrong script ang sinundan ni Sara Diskaya. Nawaw mali si Bongo. Sabi sa kanyang post, sigawan niya ng mga DDS, panagutin si Sara Diskaya at mga flood control scam. Inong September 1 po, sabi ni Bongo doon sa investigation, nagkaroon ba ng partnership ang CLTG, Builders at St. Gerard? Yung CTLG, mga kababayan, kumpanyang pag-aari ng tatay ni Bongo. Pero ang CTLG, habang sinasabing sa kanyang tatay, tingnan naman ninyo ang acronym ng ang meaning ng CLTG, kung bibigyan natin ng meaning. CLTG. Ang acronym ng pangalan ni Bongo, CLTG, Christopher Lawrence Tesoro. Sabi ni Sara Diskaya, nang tanungin,
ni Bongo. Nagkaroon ba ng partnership ang CLTG Builders at St. Gerard? Sagot ni Sara Diskaya, yes, Your Honor, may joint venture po. Laglagan na mga kababayan. O di ba? Kaya sabi sa post ni Atty. Jesus Falsis, Gumawa ng script siya, no, ng usapan ni Bongo at ng kanyang tatay. Sabi rito niya, Senator Bongo, wala akong kinalaman sa business ng family ko. Flashback. Tatay ni Bongo, anak, ano magandang pangalan para sa company ko? Sagot ni Bongo, ito drama man lang po. Gumawa ng script siya, no? Si Atty. Falsis na palagay. CTLG niya, Builders po, tay. Sabi ng tatay, ba't hindi initials ng pangalan ko? Sabi ni Bongo, ako naman ang magninegosyo talaga, tay. Patay. Gumawa ng script man lang. Hindi man talaga yung sinabi ni Bongo. Naglagay ng kunyari, kwentuhan ng mag-ama. Kasi yung nailagay po, na pangalan ng company ng kanyang tatay, CLTG, kapag binigyan mo ng kahulugan, acronym ng pangalan ni Bongo po, Christopher Lawrence Tesoro Go, CLTG. Kaya sabi ko sa inyo, magkaduda po yung investigasyon ng Senado. Lalo't nandun si Mark Villar, si Bongo, si Bato, at ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaibigan nila, kasama si Marcoleta. Nandyan pa mga kababayan si Joel Villanueva. Aktibo sa pagtatanong si Joel Villanueva. Idagdag mo pa si Amy Marcos. Wala talaga po. Kaya yung sinabi po ni Bato de la Rosa, malabo. Ang maniwala dito, moron. Ang maniwala sa kanyang mga kwento, mga sinasabi, moron. Tulad ng sinabi ni Chis Escudero, tumanggap daw siya ng 30 million. Pero hindi niya ako nag-influensya. Mga kontrata niyan, wala akong kinalaman dyan. Pag napapaniwala ka ng mga sinasabi nila, ibig sabihin, moron ka. Tama pa?